Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Magsasama-sama naman tayo para sa isang araw na puno ng kabuluhan, kawilihan, at pagpapatalas kaalaman sa araling panlipunan. Ako si Teacher Ami, ang inyong guro sa ika-4 na baitang. Kayo ay tutulungan upang aralin matutunan. Kaya naman halina't sama-sama nating lakbayin at tuklasin ang nilalaman ng bahaging ginagampanan ng pamahalaan. Bago natin simulan ang isang makabuluhang talakayan, ay samahan ninyo muna ako na alamin ang layunin ng ating aralin ngayong araw. Narito, basahin natin. Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan. Narinig nyo ba yon mga bata? Tila. Tama! It's balitaan sa Studio Arpan. Magandang araw! Naririnig mo ba ako, Ka-Arpan Bet? Magandang araw, Ka-Arpan Ami! Narito ako sa DepEd Calapan sa SDO Supplies Unit at kasama ko ang ating Supply Officer, Mary Jane B. Guatis at ang kanyang masisipag na staff na sina Marvin C. Barcelon at Nico I. Igar na kasama sa pamamahagi ng 33 laptops mula sa DepEd Central Office. 804 na units naman ng tablets ang tinanggap ng Alternative Learning System o ALS na para sa non-teaching at teaching personnel. Mula naman sa BELCP funds, ang 4,321 mag-aaral ay tumanggap ng flash drive OTG upang gamitin sa ibang modality ng pagkatuto habang ang mga mag-aaral ay nasa kanilang tahanan. Bukod dito, naglaan din ang lokal na pamahalaan para makabili ng Smart TV upang tugunan ang DepEd TV operations at pangangailangan ng bawat batang Kalapenyo. Balik sa'yo, Ka-Arpan Ami! Maraming salamat, Ka-Arpan Bet! Ano naman ang balita dyan, Ka-Arpan Donna? Magandang araw, Ka-Arpan Ami! Narito ako sa City Hall kung saan ginaganap ang libreng bakuna kontra COVID-19. Sa kasalukuyang tala ng City Health Office, 109,731 ang nabigyan ng libreng bakuna kontra COVID-19. 102,215 ang bilang ng mga individual na fully vaccinated na. Kabilang na dito ang 18,110 mga bata. 10,778 namang mga senior citizen, taong may comorbidities, mga frontliners at iba pang mga mamamayan. 7,682 naman ang may single dose na. Merong 14,348 na individual ang nabigyan na ng booster dose. Sa kabuuan, 214,888 na ang may vaccine dose ang na-administer ng lungsod ng Calapan. Balik sa iyo, Ka-Arpan Ami! Maraming salamat sa inyo, mga gurong Ka-Arpan! Talaga namang katuwang ng mamamayan ang ating pamahalaang panlalawigan at ating pamahalaang pambayan sa pag-abot sa kaunlaran at sa pagsugpo ng kumakalat na epidemya na COVID-19. Kayong mga bata, ano-ano ang mga proyekto sa inyong lugar? Ano-ano ang paglilingkod na natatanggap ninyo mula rito? Sinisikap ng ating pamahalaan na matugunan ang mga pangangailangan
pangangailangan ng mamamayan. Kaya naman, may mga proyekto at iba pang programang itinatatag upang makapamuhay ng maayos, mapayapa at maunlad. Alam mo ba kung ano-ano ito? Pag-usapan natin. Ano ang iba't ibang paraan ng pagtutulungan sa isang bayan o lugar? Ano ang mga sangguniang ito? Para masagot natin ang mga katanungang iyan, samahan ninyo akong buuin ang mga sumusunod na salita ng dalawang konseptong dapat nauna nating malaman. Para sa unang salita, narito ang mga titik. Ano kaya ito? Ang tamang salita ay panlalawigan. Magaling mga bata! Ikalawang salita. Ang tamang salita? Pambayan. Magaling! Napakahuhusay ninyo talaga. Ano ang nararamdaman ninyo habang binubuo ang mga salitang ito? Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng dalawang salitang ating nabuo? Mukhang marami kayong naisip Halina at ating tuklasin. Narito ang isang graphic organizer kung saan malalaman natin ang pagtutulungan ng dalawang sangay na ito at ang mga gawain na kanilang ginagampanan. Tutuklasin natin ngayon dito sa Tuklas Kaalaman sa Araling Panlipunan. Ang dalawang iyan ay ang sangguniang panlalawigan at sangguniang pambayan. Ang sangguniang panlalawigan ay ang sangay na namamahala sa pagtatalaga ng pondo sa mga gawaing pangbarangay tulad ng elektrisidad, patubig at iba pa. Ang sangguniang pambayan naman ang gumagampan sa pagsasaayos ng kalsada sa mga kalye o barangay road. May inihanda akong dalawang larawan. Paghambingin nga natin ang mga ito, mga bata. Ano ang mapapansin mo sa larawan sa kanan? Ay, ang nasa kaliwa naman kaya? Magaling mga bata! Ang daang nasa kaliwa ay mabato at malubak. Ang nasa kanan naman ay maganda, sementado, tila napakakomportableng daluyan ng mga transportasyon. Sa palagay ninyo mga bata, may kinalaman kaya ang dalawang larawan na inyong nakita sa maayos na paggampan ng dalawang sangay ng pamahalaan na binuo natin kanina? Ano kaya ang ukol na mahahalagang gampanin ng pamahalaang pambayan at pamahalaang panlalawigan sa pag-unlad? Ang iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaan ay itinataguyod para sa kaunlaran at pangangailangan ng bawat mamamayan. Ang pamahalaang lokal ay binubuo upang direktang magpatupad ng mga batas, programa at serbisyo sa mga mamamayan. Kaya naman, kung magkakaisa at magtutulungan ang dalawang lokal, tiyak na malaki ang magagawa nito para sa kaunlaran ng lipunan. Ngayon mga bata, subukin nga natin kung lubos ninyong naunawaan ang mga bahaging ginagampanan ng ating pamahalaan. Humanda na para sa isang pagpapatalas kaalaman. Kunin ang inyong ballpen at papel sa pagsagot sa katanungan. Narito ang panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot tungkol sa mga bahaging ginagampanan ng pamahalaan. Unang bilang. A. Maputik na daan. B. Malubak na daan. C. Maayos at sementadong daan. D. Magulo at napakabaho na daanan.
No ang tamang sagot? Titik C. Tama! Mahusay! Ikalawang bilang. A. Lumang mga gusali. B. Sira-sirang mga gusali. C. Gumuhong mga gusali. D. Maayos at bagong mga gusali. Titik D. Wasto. Mahusay. Ikatlong bilang. A. Larawan ng livelihood program. B. Larawan ng mga tambay sa kalye. C. Larawan ng mga taong umiigib ng tubig. D. Larawan ng mga taong walang hanap buhay. Titik A. Wasto. Pikagaling naman. Ikaapat na bilang. A. Paglilingkod sa mga dayuhan sa Pilipinas. B. Paglilingkod sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. C. Paglilingkod sa mga sikat na personalidad lamang. D. Paglilingkod sa mga mayayaman na mamamayan. Titik B. Mahusay! Tama! Ikalimang bilang. A. Pagkakaroon ng disenteng tirahan ng mga Pilipino. B. Pagbabalewala sa mga taong nangangailangan. C. Pagtangkilik sa mga kalakal na galing sa ibang bansa. D. Pagbibigay tulong para sa mga dayuhang manggagawa. Ang tamang sagot ay titik A. Kung 4 hanggang 5 puntos ang nakuha ninyo mga bata, mahusay! Para naman sa nakakuha ng 3 puntos pababa, galingan ninyo sa susunod ha? Dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Ready na ba kayo? Narito ang panuto sa ikalawang gawain. Tara, basahin natin. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagbibigay halaga sa ginagampanan ng pamahalaan at M kung kabaliktaran. Unang bilang. Ibinili namin ng mga pangunahing pangangailangan ang natanggap naming ayuda mula sa Social Amelioration Program. Ang sagot ay T. Tumpak. Mahusay. Sumusunod ako sa batas trapiko. T. Ang wastong sagot. Pikagaling naman. Hindi dumadalo si Mang Danilo sa gawaing pangbarangay. Mali ang tamang sagot. Ipinagpaayos ng buhok ni Aling Nena ang hiniram na pera mula sa isang ahensya ng pamahalaan. M ang sagot. Magaling mga bata. Sinusunod ng aming pamilya ang paalaala ng barangay na gumamit ng mask kung lalabas sa bahay. Magaling! T ang tamang sagot. Naunawaan niyo ba ang aralin mga bata? Salamat! Napakahusay ninyo! Kung naunawaan na ninyo, halikayo!
Isulat sa kwaderno ang karagdagang gawain. Basahin natin ang panuto. Sumulat ng isang maikling talata tungkol sa nangyayaring pandemya at kung paano ito tinutugunan at ginagampanan ng ating pamahalaan. Narito naman mga bata ang rubrics para sa paggagrado ng inyong mga gawain. Maraming salamat mga bata sa pakikiisa sa isang makabuluhang talakayan. Muli, ako si Teacher Ami. Paalam!